Sa buhay ng isang binata at dalaga, normal lang na humanga at ma-inlove. Maaaring kapag naramdaman mo masaya ka sa piling niya, at dama mo ang presensya at kanyang pangunawa. Ngunit sa araw na ito ay matutunghayan natin ang isang istorya ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang dalagang itinuring ang isa't isa bilang magkapatid. Sama-sama nating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Sofia at Maxine. Hay! Panibagong umaga, panibagong kahig na naman. Kung nabubuhay lang ang aking anak, meron sana akong nakakasama ngayon. Dear Charo, simple lamang ang pamumuhay sa probinsya. Masaya ako sa piling ng aking mga magulang, lalong-lalo na sa piling ng nakababata kong kapatid na si Maxine. Hello, Dok. Kamusta na po ang kalagayan ng aking anak? Kut ko pong sabihin na may amnesia po ang inyong anak. Base ito sa aming pagsusuri. Mahalaga pong bantayan niyo siya dahil maaari itong magdulot ng pananakit ng kanyang ulo. Dok, salamat. Oh, Sophia, hindi ka ba napapagod basahin yan? Tignan mo nga oh, ang kapal-kapal. Ano ka ba? Ito na nagpapasaya sa akin. Hayaan mo na muna ako at makakatulong din to sa pag-apply ko ng trabaho. O teka, iiwan mo na kita may gagawin. Ano ba yan? Paano kaya siya nahilig sa gantong gawain? Ang boring-boring magbasa. Mga anak, may iwan ko muna kayo. Mapunta man akong gulay. Okay ka lang ba? Oo, siguro kulang na sa pahinga. Parang napapadalas na yung pagsakit ng ulo mo. Sige, magpahinga ka muna. Ako na munang bahala sa mga gawain. Hey girl, may cute na guy dun sa labas, oh. Yan guy, bago ko itututo. Hindi ka bawal yan. Bigas na ang katawan ko. Hoy! Alam mo, ikaw talaga kahit kailan talaga. Pa! Yeah! Di ba tutor ka naman niya? Pwede bang ilakad mo ako sa kanya? Sa tingin mo, may gusto yung kanya? Sa katrayo mo yan? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Sa kabila ng mga nangyayari, gumagawa ako ng paraan para mahulog ang loob ni Ethan kay Maxine. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay pinaglapit ng tadhana ang damdamin namin ni Ethan. Pansin kong may lalim ang kanyang mga tingin at ramdam kong nagugustuhan ko na siya. Ngunit pilit kong pinipigil dahil alam kong masasaktan lamang ang damdamin ni Maxine at ayaw kong ito ang maging sanhi para magkaroon ng lamat ang samahan namin bilang magkapatid. Magtapat ka nga sa akin, Sophia. Nagugustuhan mo ba si Ethan? Anong pinagsasabi mo? Siyempre hindi. Come on, Sophia. Huwag ka na mag-deny. Alam naman nating dalawa na gusto mo si Ethan, di ba? Kunwari ka pa na ilalakad mo ako sa kanya. Pero ang totoo, gusto mo rin si Ethan. Napaka-plastic mo talaga. Aaminin ko na, oo, nagugustuhan ko na siya. Ano? Gusto mo si Ethan? Ano ka ba naman, Sophia? Hindi mo ba alam kung ano mararamdaman ni Maxine, ha? Pwede ba, Ryan? Huwag mo nga akong pakialaman. Ano naman sa'yo kung nagugustuhan ko si Ethan? Ano nga naman ba sa akin kung may magustuhan kang iba? Ako lang naman tuntangan nagtatago ng nararamdaman sa'yo. Ano? Oo, Sophia, gusto kita. Hindi lang gusto, mahal na kita. At alam mo bang pilit kong inaalis itong lecheng pag-ibig ko na to para sa'yo. Pero wala eh. Ikaw pa rin talaga yung sinisigaw ng puso ko. At antang ako na magmahal ako ng taong hindi ako mahal at hindi magiging sa akin kahit kailan pa man. Ryan, sandali lang. Oo, mahal ko si Ethan. Pero pinipilit kong mawala yun. Dahil ayaw kong may masaktan. Tingin mo ba, ginusto kong mapunta sa ganitong sitwasyon, di ba? Hindi.
Sophia! 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 Hello, Doc. Ano pong balita sa examination nyo patungkol sa kalagayan ng aking anak? Balita po. Malapit na po bumalik ang alaala ng inyong anak. Ngunit asahan niyo pong magdudulot ito madalas na pagsakit ng kanyang ulo at pagkahilo. Sige po, salamat po. Po ang balita. Babalik na ang alaala ni Sophia, anak. Sa tingin ko, kailangan ko nang sabihin sa kanyang totoo. Ano? Bakit niya nagawang ilihim sa akin to? Sophia! Hindi namin sinasadyang ilihim sa'yo ang lahat! Hayaan mo na natin siya, anak. Siguro kailangan niya pa mapag-isa para di siya mabigla sa sasabihin natin. Sophia, kumain ka muna. May dala ko ditong pagkain. Sophia? Sophia? Tay! Tay! Gising! Si Sophia nawawala! Ano? Nawawala? Tara, hanapin natin! Okay, sige. Thank you for the information. April, my contact just called me and alam na nila kung nasa na si Sophia. I think we should go since we have the infos. Gora na this. Sa mga oras na ito, ay hindi ko alam na may mga tao pa palang nagpapahalaga at porsigido akong hanapin kahit na mahabang panahon nila akong hindi nakasama. Bakit ba kailangan mangyari ang lahat ng ito? Pinipigilan ko naman ang nararamdaman ko para kay Ethan. Sophia, ano nangyari? Ethan, sabihin mo nga sa akin, ganun na ba ako kasama at nagawa nilang magalit at paglihiman ako? Siyempre, hindi. Magsabi ka lang ng totoo kasi yun yung nagustuhan ko sa'yo. Masakit ba? Dahil alam mo may nagugusto sa iba. FYI, hindi no? Sophia! Ayos ka na ba? Kamusta? Ano ka ba? Ito na nagpapasaya sa akin. Okay ka lang ba? Hindi mo ba ginusto kong mapunta sa ganitong sitwasyon? Di ba hindi? Sophia! Ethan, sabihin mo nga sa akin. Ganun na ba ako kasama? Siyempre, hindi. Magsabi ka lang ng totoo kasi yun yung nagustuhan ko sa'yo. Siya ka na, anak. Kung nagawa kong ilihim sa lahat, di ko inakalang ganito ang mangyari. Nang uli lalapos siya namatay kong anak. Pero minahal kita bilang isang tunay na anak. Very thankful na ikaw kumapag sa kapatid namin, Kuya Noel. At hindi namin masusuklian ang kabutihang loob na binigay ninyo sa aming kapatid. But don't worry, hindi namin siya kukunin sa inyo ng ganun kadali. Alam namin malalim ang pinagsamahan nyo as a family. Hindi ko may paliwanag sa mga sandaling ito kung ano ang nararamdaman ko. Puno ng ligaya ang puso ko sa mga oras na ito. Mga kapamilya, may mga oras talaga na natutuon ang ating atensyon sa mga taong nagugustuhan natin. Pero iba naman ang gusto. Sa mga kabataan na nanonood ngayon, normal lamang ang umibig tulad na lamang ng istorya ng buhay, pag-ibig ni na Sophia at Maxine. Ngunit huwag nating hayaang ito pa ang maging sanhi upang magkaroon ng lamat
ang samahan ninyong magkapatid? Sa iba't ibang aspeto ng buhay, ano ang mas pipiliin mo? Ang taong mahal mo o ang taong handang magsakripisyo at maghintay na mahalin mo? Tulad na lamang ni Maxine, mas pinili niyang bigyan ng chance si Ryan dahil hindi sa lahat ng oras ay kailangan madaliin ang pag-ibig. Kailangan natin mag-take na risk para mahanap natin ang ating soulmates. Alam mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmahal.